Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid? Nilikha ba tayo ng Diyos para magka-arthritis? Nilikha ba tayo ng Diyos para magkaroon ng may stress sa mga problema? Naniniwala ako na nilikha tayo ng Diyos para mahalin ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. At maaaring itanong natin, kung mahal ako ng Diyos, bakit ang dami kong problema? Sino po may problema ngayon? Lahat tayo. At mga kapatid, patutunayan ng Diyos na mahal ka, dinala ka niya kahit nag-uulan. Para ipakita sa iyo kung paano mo mapapagtagumpayan ang mabigat mong problema. At mapatunayang buhay talaga ang ating Diyos. Amen? So, sabihin mo muna sa katabi mo, nang may ngiti, uy, may problema ako. Bakit tayo nakangiti? Alam natin di tayo iwan ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. At nangako siya, hindi niya tayo iiwan. Hallelujah. Tumayo po tayo, basahin natin. Bago natin banggitin ng title, basahin muna natin ang 2 Corinthians chapter 12, verses 7-10. Dito matutuklasan natin, paano natin tatanggap ang tulong ng Diyos sa panahon na tayo ay may kagipitan. Paano natin matatanggap ang biyaya ng Diyos na tutugon sa ating mga pangangailangan? Gusto niyo po mga malaman? Panalangin natin, maunawaan natin ng 2 Corinthians. Wala akong clicker, my sister. Where's the clicker? Ayun. So, ayan po. Ready na ba kayo magbasa? Ready, go! Dahil sa mga kamangmangang ipinakita na, kamanghamanga, sorry. Binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Ngunit, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako. Sapagkat kung kailan ako mahina, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po, ikaw ang aming Diyos na nagpapalakas sa mahihina. Pinili mo kami, Panginoon, hindi kami mga perfect. Kami ay talagang maraming kapintasan, kahinaan at kakulangan upang mahayag ang iyong karunungan, kalakasan at kapangyarihan. Upang sa bandang huli ang lahat ng papuri ay makita namin na sa iyo talaga lamang dapat ibigay. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang tumutulong upang matupad ang napakagandang plano mo sa amin. Mag-usap po kayo through the Holy Spirit at buhusan mo kami na masaganang biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang title po natin ay God's Grace is Sufficient. Nanonood ako one time ng YouTube at napanood ko si Bata Efren. Kilala niyo ba si Efren Bata Reyes? At dito pa sa palabas na ito, kamangha-mangha po talaga yung nangyari. Kasi nandoon ang sitwasyon sa isang kalagayan ng mga bola na imposible niya nang mapashoot ang bola. Grabe talaga. At basta yung commentator, sabi talagang magic talaga ang kailangan. Imposible talaga. At lahat nakatutok. Pati ako nandoon sa nakatutok. Pero tumira na si Bata Efren Reyes.
Gulat na gulat ang lahat. Pati ako, muntik pa nga yatang napaatras ako sa upuan. Sumute ang bola. At talagang napapalakpak yung maraming tao, ang iba ay napatayo. At ako mismo talagang napasaludo, namangha. Dahil nasa imposibleng kalagayan, pero na-shoot. Alam nyo, gustong-gusto ng Diyos, maraming mamangha sa kanyang kagalingan at kahusayan. Kaya kung minsan inilalagay tayo sa isang sitwasyon na kung minsan imposible nating malagpasan. Katulad si Pablo, nakikita niya, parang imposible sa kanya ang matupad yung magandang pagkatawag sa kanya ng Panginoon, ang makapagpatuloy siya ng malakas, masigla, ang makapaglingkod ng maayos at maging mabunga. Dahil nakikita niya, may malaking sagabal, may tinik sa kanyang katawan na ginagamit ng dyablo para siya ay mapigilan. Maaring ito isang malaking kapintasan, isang malaking kahinaan na nagbibigay sa kanya ng takot. Kung minsan ay naisip niya, baka hindi niya magagawa. Alam niyo kung minsan, kada tumatayo ako dito sa harapan at hindi lang ako, maaring yung mga song leader, maaring yung iba pang mga nagpipreach, maski na nag-uumpisa pa, lagi akong may takot. Minsan gusto kong tumakas, gusto kong makawala. Dahil ang kaba ko ay baka hindi ko magawa. Hindi ko isa katuparan yung dapat kong gawin. Every time natatayo ako dito at magsasalita ng Word of God, laging naiisip ko, natatakot ako, hindi ko kaya. Pero lagi lang akong humahakbang sa step of faith. Bahala ka na, Diyos. Gagawin ko lang yung kaya ko. Ikaw na yung hindi ko kaya. At palaging kumikilos ang Diyos at nagpaparanas ng masaganang biyaya. Ano ang sabi ng Panginoon, kapatid? Kahit nasa iyo na ang lahat ng kahinaan, nasa iyo na ang lahat ng kapintasan, pero kapag nagtiwala ka sa Panginoon, mapapatunayan mo, sapat nga ang tulong ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Pag sinabing sufficient, ano ibig sabihin yan? Ibig po sabihin yan, hindi kulang. Maaring sobra pa nga. Sa Tagalog, sapat. Para matugunan kung ano man yung kailangan mo para makapagpatuloy ng may kapayapaan, kagalakan, at katiyakan na mangyayari yung inaasahan mong panalangin na hinihingi mo sa Diyos. Huwag kang titingin sa, ay kulang ako, hindi mangyayari to. Ay, hindi ko magagawa to. Kasi pag tumingin ka sa sarili mo, talagang masasabi mo, hindi mo magagawa. Pero pag tumingin ka sa magagawa ng Diyos, talagang mangyayari maski imposible. Katulad sa drum set natin. Oh, Sister Lina, nakikita niyo, andyan si Ate Lina ngayon. Ang tagal nakatenga ng ating drum, walang tumutugtog. Pero tumigil ba tayo na isang araw maririnig natin ang drum set? Walang may kakayahan sa ating ako gusto ko sana mag-drum eh. Kaya lang baka iba yung magawa kong tugtog. Pero magtagpatuloy tayo sa Panginoon, sapat ang biyaya mo, O Diyos. At ngayon nga may pinadala siya, may hinipo siya. At ngayon may ginagamit na siya. Hallelujah! At regular na nakakasama natin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Jaymar. Hallelujah! At ang galing pang kumanta ng asawa niya. At ang sipag pa ng kanilang mga magulang sa paglilingkod sa Diyos. Pag kumilos, nagbigay ang Diyos, package. Sabi mo sa katabi mo, may package na dadating sa'yo. Sabi sa Santiago 4:6, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Higit pang biyaya. Kaya sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat. Sabihin niyo, sumasalungat. Sa mga mapagmataas. Hindi, okay na yun, no? Sumasalungat siya sa mapagmataas o sa mayayabang. Okay. Subalit, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba.
Bakit ka pinili ng Diyos? Bakit tayo tinawag? Dahil ba magaling tayo? Sino ba magaling dito? Bakit ka tinawag ng Diyos? Dahil ba matalino ka? Bakit ka pinili ng Diyos? Mahusay ka ba? Magaling ka ba? Siguro marami kang pera. Pakitanong nga yung katabi mo, marami ka bang pera? Actually, sadyang pinipili ng Diyos ang mahihina sa mundong ito. Yung mga walang kakayahan, yung maraming kapintasan. Sino dito maraming kapintasan? Yan. Sino dito may kahinaan? Ayan. Lahat tayo. Sadyang pinipili ng Diyos ang mahihina, ang may kapintasan, yung maraming limitasyon. Lalo na yung walang masyadong pera. Para sa pamamagitan ng kawalan natin, ng kahinaan natin, mahayag ang kapangyarihan, ang karunungan, at kasaganaan ng tulong ng ating Diyos na buhay. Kasi kapag ang pinili niya matalino, pag nagtagumpay, kanino mapupunta ang glory? Sasabihin niya, magaling ako eh. Mahusay ako eh. Kaya ako nagawa yan. Kaya ako tinawag ng Lord. Marami akong pera. Kaya ako tinawag ng Lord. Ang pogi ko eh. Tinawag ka ba ng Lord dahil pogi ka? O maganda ka? Pero pakisabi sa katabi mo, ang ganda mo talaga ngayon. Alam nyo ba, tinatawag talaga ng Diyos ang pinakamahihina para pag nagtagumpay siya at nangyari yung magandang layunin ng Diyos, alam niya, Diyos ang gumawa noon. Na kapag siya ay nanagana at siya'y gumaling, alam niya, ang Diyos ang may gawa noon. So dito po, makikita natin, sapagkat sabi sa 1 Corinthians 1:19, sisirain ng Diyos ang karunungan ng marurunong, ipapawalang saysay ko ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong? Ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay sa debate na panahon ito. Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Alam nyo, nakita ko sa salita ng Diyos at naunawaan, ang talagang lubusan lang makakaranas ng buhay na pinangako ng Panginoon. Naalala niyo yung pangako ng Panginoon? Dumating ang dyablo para mangwasak, magnakaw, pumatay, at mangwasak. Pero dumating ang Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Jesus came that we might have life and have it abundantly. Gustong-gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na punong-puno ng biyaya niya. Hindi niya tayo nilikha para matuwa ang Diyos kapag nakikita niyang naghihirap tayo, nagkakasakit tayo, nagkakagipit dito, nagkakagipit doon. Hindi tayo doon nilikha. Nilikha tayo ng Diyos para talagang managana sa biyaya niya. Pero nakita ko mga kapatid, ang makakatanggap lang nito ay yung talagang may mababang kalooban. Yung mga humble. Ang tanong nga lang, sino kaya ang humble? Naniniwala ka ba yung katabi mo? Posibleng humble yan. Naniniwala ka ba yung katabi mo? Hindi mayabang yan. Pero paano ba natin malalaman kung sino ang mapagpakumbaba na karapat dapat pagpalain ng Diyos na buhay? Na karapat dapat ng promotion? Gusto niyo ba malaman kung sino talaga ang humble? Oh, hallelujah! Kapatid,
Pwede akong kidlatin ng Panginoon. Pero ito muna gusto ko, bago ko ipakita sa inyo yan, ito muna. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil magaling tayo. Naniniwala ba kayo? Hindi ka dinala ng Panginoon dito dahil sabi ng Lord, kailangan ko to, magaling to, mahusay ito. Matutupad yung plano ko sa maraming tao. Mangyayari yung kalooban ko dito sa lupa, gaya na sa langit. No! Ang pinipili ng Diyos yung pinakamahina. Hukom, chapter 6, verse 12 hanggang 16. Nagpakita sa kanya anghel ng Panginoon at sinabi, ikaw magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasayo. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, pero paano ko po maililigtas ang Israel? Ang pamilya po namin ang alin daw? Yung pamilya ni Gideon, ang pinakamahina. Doon ba sa angkan nyo? Kamusta ba ang pamilya nyo? Sa pamilyang Rojas, si John yata yung pinakamalakas. Siya lang ang kapitan eh. Sa pamilyang Peralta, si Kuya Bolang yata yung maraming pera. Sa status, alam niyo nung araw, nahiya ako mag-share ng gospel sa angka namin, sa mga De La Merced at sa De La Merced sa Bulacan. Kasi at that time talagang maski almusal, hirap na hirap kami kung saan kukuha. At that time, andoon kami pagkatapos namin ng sangli, napadpad kami sa isang bahay na binabaha na tumutulo pa. Kapag ako nag-share ng gospel, kilala ang De La Merced sa Bulacan. May sarili nga kami street doon eh. At ang mayor, Panay De La Merced, nung panahon na yon. Kung mag-share ako, parang hindi ko magawa kasi ang pakaramdam ko, napakahina ng pamilya namin. At yung isa sabihin ko, baka tumalbog lang. Kaya sabi ko, Panginoon, pagpalain mo lang kami. At talagang dadaling ko yung mabuting balita sa kanila. Alam niyo, ginawa nga ng Panginoon. Pinagpala yung pamilya namin dito sa Cavite City. At nakita ko kung paano talaga kami pinagpala. Kapatid, para makapagbahagi ka ng salita ng Diyos sa iyong mga angkan, itataas ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng Panginoon ng pagpapala para lumakas ang loob mo. Pero ngayon pala, pwede mo na silang umpisahan sa panalangin. Dumating ang time, pinakamahina. Kaya mukhang ayaw ni Gideon. Ito pa ang masakit ha. Pinipili si Gideon. At ang sabi niya, pinakamahina daw ang ang pamilya niya sa lahi ni Manase. At ako naman ang pinaka-aba sa pamilya namin. Sumagot ang Panginoon, eto ang napakagandang, tutulungan kita. At dilipunin mo ang mga Midianita na parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao. So anong katayuan ni Gideon dito? Si Gideon, ang pinakamahina sa pinakamahina. Oh, kita nyo na kung sino ang pinipili ng Diyos? Kaya wag kang makakaramdam na kapag tinawag ka ng Diyos, o ikaw namang manalangin, o ikaw naman ang mag-preach, o ikaw naman ang tumayo, o ikaw naman ang mamuno, o ikaw naman ang mangaral, o ikaw naman ang gumawa. Huwag mo sasabihin, hindi ko kaya, hindi ko magagawa, natatakot ako, baka mapahiya ako, baka magkamali ako. Huwag mong iisipin nyo, kasama mo ang Diyos na buhay. Kahit nasa iyo na ang lahat ng limitasyon, huwag kang padadaig sa kaban na hindi ko magagawa yan. Ang kailangan mo lang manampalataya. Dahil ang sabi ng Panginoon, tutulungan kita. At ang tulong na yan, mga kapatid, paano natin makakamit yan? Ayaw na. Nga. Na-stuck. Yan. Ay, naulit. Ito po si Gideon.
At ang sabi diyan, si Gideon ay ang tawag doon sa nagtatrabaho doon sa pigaan ng the wine press. Dapat yung kanya kasing ginagawa ay doon niya ginagawa sa pisaan ng ubas na dapat sa threshing floor. Kasi nag-ani sila ng butil, pero patago niya itong inaayos, nililinis doon sa pigaan ng ubas. Bakit? Kasi kapag nakita yun ng kalaban, kukuhain. Lahat sila halos kinukuha ng pagkain. Kaya si Gideon sa takot niya, ay doon niya ginagawa dahil hindi naman dapat gawin. Dahil lahat sila ay alipin at talagang binubuli ng Midianites. So ngayon, ang sabi po dito, sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, dahil sa layunin ito, itinaas kita upang aking maipakita sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan. Upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong mundo. Kapatid, pinili ka ng Diyos hindi dahil magaling ka, magaling ako. Pinipili ka ng Diyos dahil nasa iyo ang kahusayan, ang karunungan. Hindi. Perfect ang pinipili ng Diyos, lalo pag nakita mo ang sarili mo na wala ka masyadong kakayahan, na hindi ka masyadong nakapag-aral, na nasa iyo na ang lahat ng kahinaan. Perfect ka. Dahil pinili ka ng Diyos para maipakita sa pamamagitan ko, pamamagitan mo, pamamagitan nating lahat, ang alin? Ang kapangyarihan ng Diyos na buhay. Dahil sa iyo, makikita ang Diyos natin ay mabuti at makapangyarihan. Kaya kita nyo si Gideon, nagtagumpay ba si Gideon? Nagtagumpay si Gideon. Ilan lang ang tao niya? 300 lang. Kaya napanood nyo ba yung palabas na 300? Sino nakapanood ng palabas? 300. Ang ganda. Ilan yung tinalo nila? Hango po yun sa Bible. Yung 300 na tauhan ni Gideon, nakatalo ng napakaraming malalakas na kalaban. At yun ay dahil sa tulong ng Diyos na buhay. Kapatid, ilan ang problema mo ngayon? Ilan ang pangangailangan mo ngayon? Kaya kanina sinabi natin sa katabi natin, may problema ako nang nakangiti. Di ba? Kasi hindi ka bibigyan ng problema ng Panginoon nang walang kasamang solusyon. Hindi ka bibigyan, hindi ka hahayaan ng Diyos magkaroon ng sitwasyon nang hindi siya magbibigay ng paraan paano mo ito malalagpasan at mapagtatagumpayan. Inalaw yan ng Panginoon sa iyo. May pinagdadaanan ka pa ngayon para maiparana sa iyo kung gaano siya makapangyarihan. At mas malaking problema, mas malaking pagpapala. Ngayon pa lang, iniimbitahan na tayo ni Ate Cynthia. May malaki daw may malaking blessing. Wow! Pero bago niya nasabi yon, napasigaw si Ate Cynthia. Gusto ko nang mamatay! Laking problema talaga yon. Kapatid, kapag meron kang dinadaan ng malaking sitwasyon, ibig sabihin may nangangamoy na malaking pagpapala sa buhay mo. Kaya pwede ka pa rin ngumiti. Pwede ka pa rin maging maligaya. At pwede mo sabihin, maligaya ko sapagkat sa aking kahinaan, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Meron po dito ipinanganak na bulag. Ayan, Pinanganak. Ito nakakapagpalakas ng loob, Si Jesus ay naglalakad at kasama ang disipulo, at meron silang nakitang lalaking bulag mula pa nang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?
Sumagot si Jesus. Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung ikaw ay ipinanganak na mayroong karamdaman, na mayroong kahirapan, na mayroong disability, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Di aksidente na ikaw ay tinawag ng Diyos sapagkat sa pamamagitan mo, mapapatunayan mong buhay nga ang Diyos na buhay. At marami ang magkakaroon ng pag-asa. Hindi masisiraan ng loob. Every time na nakikita kang gumaling, every time nakikita kang nagtagumpay sa kabila ng iyong sitwasyon, lalakas ang loob nila, magkakaroon sila ng pag-asa, at sila ay makakapagpatuloy na may katiyakan. Kaya kapatid, tuloy ka lang sa laban ng pananampalataya. Huwag ka susuko dahil buhay ang ating Diyos. Meron pong dito, ito kilala niyo to. Ayoko sana siyang ipakita Si Lance Armstrong. Isa po siyang siklista. At napakagaling na siklista po nito. Kaya lang nagkaroon siya ng cancer. At ang cancer nito ay patungkol po sa kanyang reproductive system. At talagang malaking bukol ang tumubo sa kanya. At kumakalat na ito sa kanyang baga. Kumakalat na ito sa kanyang brain. At maaaring sumuko na siya sa buhay. Ikaw ba naman magka-cancer? Hindi ka ba panghihinaan ng loob niyan? Siyempre, pag sinabi sa'yo, may cancer ka, anong unang mong mararamdaman? Takot. Lungkot. Kasi alam mong mag-uumpisa na ang wakas. Pero alam nyo, lumaban siya. Lumaban! At alam nyo, nanalo pa siya ng 6 na karera international ng pagbibisikleta. Tour de France. 6 hanggang 7 beses siyang nanalo. At dahil nainom siya ng gamot para dun sa cancer, siya ay napagbintangang nagdodroga. Ngayon, hindi niya na kinontes yun. Kasi talaga namang may iniinom siya para dun sa cancer. Kaya lang, inisip ng mga kumakalaban sa kanya, yun ang nagpapalakas sa kanya. Pero isipin nyo doktor ang nag-diagnose na siya ay may cancer. At maaaring may magsabi, wala na siyang pag-asang magkabalik at magtagumpay. Pero sumuko ba siya? Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag ka susuko. Kahit wala kang kapera-pera, tuloy lang. Kahit marami kang problema, tuloy lang. Dahil mas natutuwa ang Diyos na kahit marami kang problema, nagpupuri ka pa rin sa Kanya. Nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. Ang tanong na, paano natin matatanggap ang tulong ng Diyos? Paano natin matatanggap ang masaganang biyaya ng Diyos? Ang sabi nga, ang Kanyang tulong ay matatanggap ng mga mapagpakumbaba. Ang tanong, paano ba malalaman ang mga mapagpakumbaba? Ayan. Hindi mayabang. Paano malalaman na hindi mayabang? Mapapakumbaba. Paano malalaman na nagpapakumbaba? Parang saan nagsimula ang manok? Sa itlog. Saan nagsimula ang itlog? Sa manok. Ngayon alamin natin. Sina Aman, kilala niyo sina Aman? Kapitan to. Magaling na kapitan, laging nananalo. May isa siyang problema. May isa siyang kapintasan. May isa siyang kahinaan. Siya ay may ketong. At walang kagalingan ng ketong na yan. Walang gamot. Lahat, pagka nagkaketong ka ng panahon na yon, unti-unti nang mamamatay ang may ketong. Nabalitaan, sa pamamagitan ng kanilang aliping nahuli nila nung nirape nila ang isang bayan ng Israel,
na alam ko kaya inilob ng Panginoon maging mahuli to at maging alipin para maibahagi sa kanya mabuting balita na kung ang servo lamang ay makakarating sa Israel at mapupuntahan niya ang isang propeta, gagaling po siya. Ngayon, nalaman to ni Naaman at nagpasya siyang pumunta hanapin si Elias dahil nakakapagpagaling ng karamdaman. So, naghanda si Naaman at pumunta siya sa bahay ni Elias. Anong ginawa ni Elias? Hindi siya hinarap. Ang pinaharap ni Elias sino? Katulong, assistant. Anong napakaramdam ng mataas na tao? Kinikilala sa lipunan, may pangalan, tinitingala. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Siyempre nga naman, sa siyang ginagalang, tinitingala, pumunta ka sa bahay, hindi ka man lang hinarap. Ang sabi dito, sinabi niya, akala ko pa naman, sasalubungin niya ako, tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niya si Yahweh, at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong, at ako'y pagagalingin. Kayo ba nakaranas kayo? Pinahalagahan niyo yung isang tao, pinuntahan niyo? Pagkatapos hindi kayo hinarap, anong mararamdaman nyo? Masakit, di ba? Parang minaliit ka. Dahil hindi ka pinahalagahan. Lalo't kung ikaw ay galing ka pa sa malayo, tapos pinuntahan mo siya sa Mindanao. At kumato ka. At ang iniisip mo, excited siyang sasalubong sa'yo. Oy, kanina pa kita inaantay. O kababat ngayon ka lang. Cavite ako galing eh. Ito hindi siya hinarap, nagalit siya. Ang galit ay talagang nakakasira ng araw. Balak niya, umuwi na lang, umalis siya. Pero ano nangyari? Pinigilan siya ng kanyang mga sundalo. Anong sabi? Ang sabi, Sir, gaano ba naman yung sabihin sa inyo na umubog kayo sa Damascus? Di ba kahit ano naman ipagawa ni Elias, gagawin nyo? Mano lang po na gawin nyo ito. Hindi ba natin magagawa? Alam nyo, ang ginawa ni Naaman, bagamat masakit ang kalooban niya, labag sa kalooban niya, sinunod niya. Anong ibig sabihin nito? Ang taong mapagpakumbaba, kahit na labag sa kalooban, gagawin. Kahit na labag sa kalooban niya, susundin niya ang tama. Pag sinabi ng Lord, anak, patawarin mo na siya. Hindi pwede, Lord. Ha? Ang tindi ng ginawa niyan sa akin, Lord, ha? Napahiya ako. Anak, unawain mo na lang siya, patawarin mo siya. Lord, hindi ako Lord, hindi ako Diyos. Labag sa kalooban ko ang magpatawad. Labag sa kalooban ko ang tulungan yan. Labag sa kalooban ko ang gawin yan. Kung minsan madaling sundin ng salita ang kalooban ng Diyos kapag maganda yung pakaramdam natin. Kapag kaya natin gawin. Pero paglabag sa kalooban natin, parang hindi natin magawa, ang hirap. Ito ang sign ng mga mapagpakumbaba. Ito ang sign ng mga nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit labag sa kalooban niya, gagawin niya. At yung mga taong sumusunod, yung mga taong gagawin ng salita at kalooban ng Diyos, kahit labag sa kalooban niya, ang totoong makakaranas ng matinding pagpapala, makakatanggap ng tulong ng Diyos na kahit himala ay mangyayari sa kanya. Meron pa pong isa. Ito pa, labag sa kalooban niya. Sa Genesis 16, at sinabi niya, Hagar, alila ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? At kanya sinabi, ako'y tumatakas kay Sarah na aking Panginoon. Bakit siya tumatakas? Bakit siya umalis kay Sarah na Panginoon niya? Panginoon niya pala to, bakit niya nilayasan? Pinagmamalapitan siya. Sinasabunutan siya. Sinasaktan siya.
Naranasan mo na bang sabunutan? Naranasan mo na bang saktan sa iyong boss? Naranasan mo na bang pagmalupitan ng boss mo, ng pinagtatrabahuhan mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng kuya mo, ng nakakataas sa'yo? Naranasan mo na bang mapahiya? Naranasan ni Hagar. Ano nangyari? Lumaya siya. Bakit? Nasaktan siya. Alam niyo, ang hirap sumunod kapag nasasaktan. Ang hirap pagpatuloy kapag kalooban na natin ang nasasaktan. Ano sabi ng Lord sa kanya? Ito, against her will. Sinabi sa kanya na anghel ng Panginoon, magbalik ka. Sabihin niyo, magbalik ka. Magbalik ka sa iyong Panginoon at pasakop. Imagine malupit itong amo, pero ang sabi ng Lord, bumalik ka at pailalim at pasakop sa kanyang mga kamay. Sinabi din sa kanya na anghel ng Panginoon, pararamihan kong lubos ang iyong bini at sila'y hindi mabibilang dahil sa karamihan. Anong ginawa ni Hagar? Itong isang sign na mapagpakumbaba. Ang dali sabihin, ako mapagpakumbaba ako Ang dali sabihin, ako na humble ako, humble. Ang totoong mapagpakumbaba, nabibigyan ng masaganang tulong ng Diyos, kahit nasasaktan, sumusunod. Magpapailalim at susundin ang kalooban ng Diyos. To the point, sasabihin niya palagi, Lord, not my will, but let your will be done. Nung ang Panginoong Yesus, mamamatay na siya sa krus ng Kalbaryo, the night before, nagtatalo yung kalooban niya. Kung haharapin niya yung matinding pasakit na mararanasan niya. Kasi kitang-kita niya kung gaano siya ito-torture, gaano siya pahihirapan. Dahil nasa tao ang Panginoon, naniniwala ba kayo naging tao ang Panginoon? Siya ay Diyos na naging tao at sumunod siya bilang alipin hanggang kamatayan. Nagtatalo yung kalooban niya. Dumating na yung oras, dumating na. Kailangan na siyang magdusa. At to the point na i-pray niya, Lord, kung pwede, alisin mo itong kopa na ito ng paghihirap. Hindi niya. Pwede natin, maaari sabihin natin, Lord, huwag nang mangyari ito sa akin. Lord, palagpasin mo itong sitwasyon na to. Lord, itong problema na to, huwag mo nang hayaang mangyari. Pero, sabihin niyo pero, hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo ang masunod. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Bago lumayo ang dyablo, bago tayo lubayan ng dyablo, kailangan muna tayong pailalim, pasakop, sumunod sa kalooban ng Diyos. At sa ibang translation, humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Ang magtatagumpay lang sa mundong ito na puno ng problema ay mga taong inuunang masunod ang kalooban ng Diyos kahit labag sa kanilang kalooban. Sapagkat mas mahalaga sa kanila ang kalooban ng Diyos kaysa ang sarili nating kalooban. At nakikita ko lang, ang totoong magkakaroon ng buhay at buhay na may kasaganaan, punong-puno ng kapayapaan, kagalakan na ipinangako ng Diyos ay mga taong totoong nagpapakumbaba sa Kanya. Na bagamat nasasaktan, nahihirapan, inuuna pa rin masunod ang kalooban ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin.